Ang San Miguel Corporation, SMC, ay nagtatrabaho sa final engineering design ng kontrobersyal na Pasig River Expressway, PAREX, na nagpapatibay sa interes nito na itayo ang tollway project na umani ng galit ng mga environmental group dahil sa potensyal na pinsala sa ecosystem ng mga daluyan ng tubig. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni Ramon Ang, sa media noong nakaraang linggo na tinatapos na nila ang mga dokumentong kinakailangan para magpatuloy sa pagtatayo ng 19.37 kilometrong expressway. Ang Toll Regulatory Board, kung maaalala, ay nagbigay sa operator ng tollway ng hanggang Oktubre sa taong ito upang isumite ang panghuling disenyo ng proyekto, na kinabibilangan ng mga bagong pagtatansya ng gastos to factor in inflation. Bilang karagdagan, kakailanganin ng SMC na kumuha ng Environmental Clearance Certificate, ECC, na nagpapatunay na ang proyekto ay walang makabuluhang masamang epekto sa kapaligiran. Sa pag-a-apply para sa isang ECC, dapat ipakita ng conglomerate ang epekto nito sa kapaligiran at plano sa pamamahala para sa proyekto. Nagsabi ang Advocates of Science and Technology for the People, noong 2022 na ang PAREX ay makakapinsala sa ilog dahil maaari nitong harangan ang sikat ng araw at makakaapekto sa natitirang food chain ng Pasig River. Sabi ni Ramon Ang, at the end of the day, kapag handa na itong PAREX na itayo, tatawag tayo ng public consultation. Ang planong PAREX project ay isang 6-lane expressway na dumadaan sa Pasig River mula sa Radial Road 10 sa Manila at ang iminungkahing Southeast Metro Manila Expressway sa Circumferential Road 6. Kasama sa portfolio ng toll road ng SMC ang South Luzon Expressway, Skyway Stage 1, 2 at 3, Southern Tagalog Arterial Road, Tarlac Pangasinan La Union Expressway, Tiplex, NAIA Expressway at Alabang South Skyway Extension. Kasama nito, ang SMC ay gumagawa ng mga huling disenyo para sa Northern Access Link Expressway at Southern Access Link Expressway din, San Miguel Broke Ground para sa Tiplex Extension Project noong July, target na simulan ang construction sa susunod na taon, sa Southern Tagalog, nakatakdang itayo ng tollway operator ang 88km Cavite-Batangas Expressway at Nasugbo-Bawan Expressway, sa pakikipagtulungan ng Metro Pacific Tollways Corporation. Samantala, isang elevated expressway sa Katipunan at EDSA ang pinag-uusapan habang ang mga tycoon na sina Ramon Ang at Manuel V. Pangilinan ay kumilos upang pagsamahin ang kanilang mga toll road asset, na lumikha ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng infrastruktura sa bansa sa pamamagitan ng bagong nabuong toll road conglomerate, na inaasahang kikita ng 50 bilyon pesos taon-taon. Ang dalawang grupo ay magtutulungang mag-explore ng mga oportunidad sa pagpapalawak, na may inisyal na pagtuon sa pagtugon sa mga kalsada sa Metro Manila na nasasakal ng trapiko, sinabi ni Pangilinan sa mga mamamahayag. Matatandaan iminungkahi din niya ang isang elevated expressway sa kahabaan ng EDSA, isang proyekto na unang iminungkahi noong 2019 ng SMC, ang operator ng Metro Manila Skyway System. Ang orihinal na panukala ng SMC ay nanawagan para sa pagtatayo ng 10-lane elevated steel expressway na tataas sa ibabaw ng 24 na kilometrong EDSA, isang highway na nag-uugnay sa Caloocan, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati at Pasay. Ang panukala ay sinadya upang tugunan ang lumalalang pagsisikip sa EDSA, ngunit itinuro ng mga tagapagtaguyod ng kadaliang kumilos ang mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang paggawa ng mas maraming kalsada ay nagreresulta sa mas mataas na paggamit ng sasakyan. Ang mga bahagi ng EDSA ay pinaglilingkuran ng Metro Rail Transit Line 3 elevated na tren at ng EDSA Bus Carousel, ang Avenida Katipunan at C5, mga mahahalagang lansangan na nag-uugnay sa malalaking unibersidad,
sentro ng komersyo at mga tirahan sa Metro Manila, ay may limitadong mga opsyon sa transportasyong masa, sinabi ni Rogelio Singson, Presidente at CEO ng MPTC, na bukas sila sa sama-samang pagpupursige sa isang potensyal na EDSA Expressway. Matatandaan meron ng naunang naplano sa naturang proyekto. May 4 na palapag ang EDSA at C5 Elevated Expressway. Aabot sa 30 kilometro ang haba ng Elevated Expressway EDSA mula Valenzuela hanggang Parañaque na may 12 lanes kada palapag. Nasa 30.1 kilometer naman ang haba ng Elevated Expressway sa C5 na magdudugtong sa NLEX at SLEX. Inaasahan na ito ay magkakaroon ng 10 lanes per level. Ang buod na konseptong ito ng 4 na Elevated Expressway na Maharlika, C5, at EDSA ay 62 kilometro ang kabuoang haba na kayang tumanggap ng 48 milyong sasakyan sa isang araw kapag ito ay naging operational. Samantala, ang bilyonaryo na si Ramon ang napinamumunuan ng San Miguel Corporation, at ang Ayala Land Incorporated, ng pamilya Zobel ay nagselyado ng isang mahalagang access deal para sa kasalukuyang Skyway Stage 4 na toll road, na naglalayong mabawasan ang pagsisikip ng kalsada sa Metro Manila. Ang integration agreement na ito ay magbibigay daan sa 32.7 km Skyway 4, na kilala rin bilang Southeast Metro Manila Expressway, SEMME, na magkaroon ng on and off ramps sa Arca South, isang 74 na ektaryang negosyo at residential estate na binuo ng Ayala Land. Ang Skyway 4 Arca South Integration Project ay inaasahang magsisimula ng konstruksyon sa susunod na taon. Ang pagtutulungang ito ay mapapabuti ang koneksyon, na makikinabang hindi lamang sa komunidad ng Arca South kundi sa iba't ibang stakeholders din sa Taguig, sabi ni Ayala Land Vice Chair Cesar Consing sa pahayag. Ang Skyway 4, isang elevated at at-grade expressway, ay naglalayong e-connecta ang Taguig at ang Batasan Complex sa Quezon City. Magkakaroon ito ng interchanges sa Ortigas Avenue Extension, Marcos Highway, at Tumana Bridge patungo sa Batasan Complex. Pinapakita ng partnership na ito na kapag nagtutulungan ang mga malalaking kumpanya, napakalaki ng potensyal para sa paghimok ng positibong pagbabago, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng aming mga mapagkukunan at kadalubhasaan, gagawa kami ng higit pa sa pagtatayo ng infrastruktura,